Lalaban tayo! Punitin ang sedula! Ika-23 ng Agosto sa taong 1896, naganap ang hindi makakalimutang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na kung saan nagtipon-tipon ang hindi bababa sa higit na 500 miyembro ng katipunan upang punitin ang kani-kanilang sedula sa pamumuno ni Supremo Andres Bonifacio. Hudyat nito ang pagpapatunay ng kanilang tuluyang pagtiwalag sa ilalim ng pahamalang Espanya at pagsimula ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Ngunit paano nga ba humantong sa ganitong pangyayari? Ito ang sigaw sa Pugad Lawin. Ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan at KKK ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ng bansa sa ilalim ng mga mananakop ng pahamalang Espanyol. Sa pagkakatatag ng La Liga Filipina, binuo ni Dr. Jose Rizal noong ika-3 ng Hulyo sa taong 1892, si Andres Bonifacio ay naging bahagi ng kilusang propagandang ito. Ang La Liga Filipina ay binuo ng mga paginang uri na intelektual o mga ilustrado na nagtataguyod ng mapayapang reforma. Ang paghahadlang ng remeng Espanyol sa La Liga Filipina ang nagpatunay kay Andres Bonifacio na walang saysay ang mapayapang reforma sa ilalim ng pahamalang Espanya. Kaya nang nahuli si Dr. Jose Rizal, bumuo si Andres Bonifacio kasama pa ang dalawang pinuno na si Deodato Arellano at Romambasa na isang lihim na samahan upang palayain ng Pilipinas mula sa mga pang-aalipin ng Kastila noong ika-7 ng Hulyo sa taong 1892, at ito na nga ang KKK. Dahil sa isang pagiging lihim na samahan, isinasailalim ang mga kasapi nito sa lubusang paglihim at inaasahan sila na tumalima sa mga patakarang ipinapairal ng samahan. Ang mga nais sumapi sa samahan na ito ay pinapadaan muna sa seremonya upang maging isang ganap na miyembro. Noong una, ang mga kalalakihang Pilipino lamang ang tinatanggap. Ngunit nung lumaon ay nagpapasapi na rin sila ng mga kababaihan, maging ang asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang ay naging kasapi rin ng Katipunan. Itinalaga siya bilang ang tagapagtago ng mga dokumento. Ngunit ang lihim na grupo na ito ay nabunyag nang umamin ng isang kasapi ng Katipunan na si Teodoro Patiño. Siya ay nainggit kay Apolonio de la Cruz dahil sa pagtaas ng kanyang sweldo na nadagdagan ng 2 piso sa isang imprintahan ng dyaryo. At dahil sa kainggitan ni Teodoro Patiño, ibinunyag niya ang lihim na samahan na binuo ni Andres Bonifacio sa kabisera. Nagsumbong siya sa kanyang ate at sinabing siya ay bahagi ng isang lihim na kilusan. Pinayuhan siya na mangumpisal kay Padre Mariano Gil at sabihin ang anumang nalalaman tungkol sa lihim na samahan na binuo sa bayan. Isang liham ang pinadala ni Teniente Manuel Sitier sa gobyerno sibil upang ipaabot ang kanilang kaalaman sa lihim na samahan na binuo sa bayan. Nakasaad sa liham na ito ang brutal na pang-alipin ng mga pamahalang Kastila sa mga Pilipino sa Pilipinas. At sinabi niya rin na nakalikom ang grupo na sapat na salapi upang matustusan ang mga armas na kanilang gagamitin sa pag-aaklas. At dahil rito, tuluyan na nga itong nabunyag at nakarating sa pamahalaan ng Kastila. Resulta nito ang pagkulong at pagpatay sa mga ibang miyembro ng Katipunan.
Ang kaganapan na ito ay nakarating kay Supremo Andres Bonifacio at dahil rito, inutusan niya ang mga ibang pinuno ng samahan upang dumalo sa isang pagtitipon na gaganapin sa Balintawak. At dito ay pag-uusapan nila kung paano sisimulan ang revolusyon laban sa pahamalang Kastila. Ika-19 ng Agosto, nilakbay ni Andres at ang kapatid nitong si Procopio Bonifacio at iba pang pinuno ng katipunan na sina Emilio Jacinto, Teodoro Plata at Aguedo del Rosario ang Balintawak. Ika-20 ng Agosto, sumapi na rin ang katipunan sa pamumuno ni Pio Valenzuela at matapos magtipon na may 500 katipunero, ika-21, nilakbay nila muli ang bayan ng Kangkong at dito ay nagpahinga sila sa bahay ni Apolonia Samson. Hapon ay ika-22 ng Agosto ay binagtas naman nila ang Pugad Lawin. Ika-23 ng Agosto nang marating nila ang tahanan na tinuring bilang ang ina ng katipunan na si Melchora Aquino. At dito sa bakuran ng bahay ni Melchora Aquino sa pangunguna ni Supremo Andres Bonifacio, buong tapang at walang takot na pinunit ng nasa 500 miyembro ng kasapi ng katipunan ang kanika nilang mga sedula ng sabay-sabay. At sa puntong ito, isinigaw ng mga katipunero ang mabuhay ang kalayaan. Nangangahulugan sa pagpunit ng sedula ay ang pagkalas ng mga Pilipino sa gobyerno ng Kastila at ang katipunan ang unang naging gobyerno ng Pilipinas. Kaya nabansagan si Supremo Andres Bonifacio bilang ang unang pangulo. At sa gabi ng ika-19 ng Agosto ay sinimulan na nga nila ang revolusyon. Sa labanang ito, isusuong nila ang kanilang buhay sa panganib laban sa mga Kastila at layunin nila na tapusin ang higit na 300 pananakop ng Espanya. At dito na nga nagsimula ang Rebolusyong Pilipino laban sa pahamalang Espanya. Nagpapatunay rito na minsan na tayong pinagtanggol ng ating unang henerasyon at ating ninuno upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas at tapusin ang higit na 330 taong pang-aalipin ng mga banyagang dayuhan sa ating bansa. Ngunit huwag ka muna umalis kaibigan dahil hindi pa tayo tapos. Kung meron kang paksa na gusto mong talakayan ko, inaanyayahan kita na ibahagi ito sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba at susubukan kong gawan ito ng kwento basta tungkol sa kasaysayan. Maraming salamat sa suporta at panonood. Makita tayo ulit sa susunod.